tayo'y magdiwa. Sa misang ito ay dalangin natin sa lahat ng mga banal sa kalangitan ang grasya ng ating paghilom sa ating mga kinakaharap upang magkamit ng kapayapaan para sa buong daigdig. Ngayon po ay bukas ang langit, piyesta po ng mga santo. Sila po ay naririto lahat ngayon. Sa kada misa na sinasagawa po, sila po ay nakikibahagi. Hindi natin nakikita, pero naririto po sila. At meron pong mga kasabihan na tuwing November 1, ang pintuan ng langit ay bukas lahat. Kaya't sila'y namamayagpag ngayon sa buong mundo sa pagdiriwang ng kanilang kapistahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya ay lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad ang mga naahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kaniyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Alam po ba ninyo, siguro hindi pa o hindi naaalala kasi wala pa tayong malay nang tayo'y binyagan. Nang panahon na tayo'y binyagan, nang tatakan tayo ng krus, una sa lahat ng pari na nagbinyag sa atin, siyang unang nagtatak ng krus sa ating noo, tapos sinundan ng tatay, pangalawa ang nanay, at ang mga ninong, kung ilan yan, ay maglalagay din ng tanda ng krus sa kanilang inaanak, babae o lalaki. At ang mga ninang din ay magtatatak ng krus. Tayong mga natatakan ng krus sa sakramento ng binyag, mga kapatid, ay tinatawag
sa kabanalan na maging banal, maging kaagapay ng Diyos sa larangan ng buhay na ninanais ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kabanalan, paano po nga ba ito? Ang ating pong mga nadinig na beatitudes o mapapalad, ito'y mga pamilyar na panawagan po sa ating lahat. At kinakailangan po natin na kung saan ang pagdiriwang po natin ng mga santo at santa ngayong araw na ito ay may hanay ng lahat ng katuparan ng mga mapapalad na binanggit po sa atin ngayon ng mahal na poong Jesus Nazareno. May pagkagutom at may pagkauhaw. May pagkagutom para sa kaayusan at kalinisan. Mga tamang pamamaraan na kung saan ay ginagawa ang lahat ayon sa kalooban ng Diyos. Righteousness, lagi nang matuwid. Lagi nang matuwid ang pagnanais na gawain mula sa kaisipan, matuwid at tama at wasto na nagugat po sa kalooban ng Diyos. Ito po ang tawag sa ating lahat, na kung saan ay ipinagsisikapan itong gawin sa araw-araw. Ano ang mabuting gagawin ko ngayon? Ano ang mabuting iisipin ko ngayon? Ano ang mabuting bibigkasin ng aking mga labi? Ano ang mabuting gagawin ng aking sarili? Pagka-uhaw sa kabanalan, ito ba'y kasama sa ating bokabularyo? Tayo pong mga nabinyagan, tayo pong nananalig sa ating pong Jesus Nazareno, tayo pong naninindigan ng ating pananalig sa Kanya. Anong pagkauhaw meron po tayo ngayon? Anong pagkagutom? Kung tayo po ay nalilinlang ng mundo, sa dami ng mga ina-advertise ngayon, maiibsan ang iyong pagkauhaw kapag ikay uminom nito. Siglap, pag inom mo niyan, hahay, presko na ang iyong buhay, presko na ang iyong pakiramdam. Kapag kumain ka ng ganitong mga nasa advertisement ngayon, para kang nasa langit. Ito po'y panlilinlang. Hindi po ito totoo. Ito'y mundo ng konsumerismo at mundo ng materialismo na tayo ay hinahatak sa mga material na bagay. Pero kapag sinasabi natin sa ating panalangin, Panginoon, gawin mo po akong matuwid na tao. Bigyan mo po ako ng biyaya na sa araw-araw po sa aking pagkauhaw na ako'y maging mas malapit sa iyo kesa sa kamunduang ito, sa mga material na bagay na magdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya't mahalaga po mga kapatid, araw-araw, isang pagkauhaw para sa kabanalan, pagkauhaw sa paggawa ng mabuti, pagkauhaw sa pagiging mabuting Kristiyano, pagkauhaw na ikaw ay isang taong lagi nang nakadikit sa Diyos. Pagkagutom sa kabanalan, isang uri ng pagnanais na makain mo ang biyayang ito at makamit mo sa pang-araw-araw na iyong pamumuhay. Pagkagutom sa salita ng Diyos, pagkagutom sa tuwin ng araw-araw na ginagawa ng Diyos, na makita ko ang Diyos sa lahat ng mga bagay na ipinagkakaloob niya, sa mga taong aking nakakatagpo, sa mga taong humihingi ng tulong sa akin, sa mga taong may mga karamdaman na dinudulutan natin ng kaginhawahan. Tayo ba'y may pagkagutom na makagawa at makapagtawid ng buhay ng ating kapwa? Isang pagkagutom
na ninanais ng Diyos na maging dala ng ating mga puso at kaluluwa. Kaya't sinasabi po, iniibig ko ang Diyos ng buong puso, buong salita, buong kaluluwa, buong lakas. Ito po ang taglay po natin ng isang buong katauhan natin na magpapahayag ng pagkauhaw sa paggawa ng mabuti, pagkagutom sa mga konkretong ninanais ng Diyos na maging daan at araw-araw na buong pagkilos ng ating pagkatao. Palagian ng tuwiran, ano ang mabuting gagawin ko sa aking kapwa? Ano ang mga tamang desisyon ko na magdadala sa akin sa langit? Mga pagkauhaw na ako'y gagawa ng kabutihan upang makamit ko ang kalangitan. Ito po'y kabanalan. Araw-araw. Kung akala natin na mga santo at santa ay may mga kapangyarihan, taglay, hindi po. Pinagsisikapan po ito. Ang lahat po ng kasaysayan po ng mga santo at santa ay dumaan sa mga pagsubok, sa pananatili, sa kabila ng anumang mga pagsubok, sa pagpapasa ng krus, ay nanatiling naroroon, taglay, ang pagkauhaw, patuloy na paggawa. Kaya wag nating isipin ang mga santo ay right away na pinanganak ng santo at santa. At sinasabi po ng isang manunulat na Katoliko, si J. K. Chesterton, sabi niya, one said that the only difference between a sinner and a saint was that the saint knew he was a sinner. Alam po ng isang santo at santa na siya'y makasalanan. Isang pag-ako ng pagpapakumbaba, isang pag-ako na kung saan ay kinikilala ng kanyang kahinaan, ang kanyang kasalanan, ang kanyang karupukan, ang kanyang mga limitasyon na hinaharap niya sa Diyos, bagamat may binabago siya araw-araw sa kanyang pamumuhay upang makamit niya ang biyaya na ninanais ng Diyos. Ang kanyang pagkauhaw araw-araw ay biyaya ng Poong Jesus Nazareno at ang pagkagutom ay biyaya upang maging banal. Kaya hilingin po natin, kasi sabi po, meron po tayong tungkulin na tayo po ay araw-araw na humingi ng biyaya sa mga banal na tulungan tayong mamuhay ng may kabanalan, mamuhay na may kalinisan ng puso, mamuhay bilang isang Kristiyanong konkretong nagmamahal sa ating kapwa, isang pagiging mabuting kapwa-tao, isang mabuting Kristiyano. Kaya kung siguraduhin na mamamatay kayo, na kayo'y nag-iwan ng kabutihan sa mga taong naglilingkod sa inyo. So pagkauhaw sa paggawa ng kabutihan, pagkagutom sa pagnanais na siya'y maging banal. Ito po'y pang-araw-araw na trabaho ng isang Kristiyanong Katoliko na nananalig sa Diyos. Magsitayo po tayong lahat.